kinabukasan uli, Buwebes yun, pangatlong araw ko sanang dalaw sa kanya. Wala siya, nawala siya, at yun ang napakasakit sa akin bilang isang ina, na nawala siya doon. Dinala pala siya ng mga sundalo at pinagsalita doon sa isang prison. At pinilit siya kung ano ang ginawa sa kanya, kung ano sabi ba. Yung testimonya ng anak ko, pipilitin siya na aaminin niya lahat na hindi naman talaga totoo. Kaya sabi sa akin, ina, natakot sinungaling ako dahil sa ating pamilya. Natatakot ako, ina, sa aking mga kapatid at lalo na sa iyo nga, isa ko na lang magulang. Kaya, ang sabi niya sa akin, ina, ang aking mga kapatid ay kailangan siya ay protektahan kasi talagang delikado ang buhay niya. Ngayon, yung pagdalaw ko ulit, kahapon, yun, nagmakaawa siya sa akin. Nahirap na ako. Hindi na ako nakatulog. Nilabas nila ako ng gabi at ngayon maghapon na ito. Ngayon lang ako pumasok. Dinala nila ako diyan. Pinipigan nila ako. Ina, parang awa mo na. Sabihin mo na kay attorney na ngayon din. Ilabas nila kami kasi nanganganib na ang buhay ko kay Saragosa. Inakalang awa mo na, talagang hirap na ako. Pagka sa damit na nilaban, biglang bida na ako. Wala nang kakas talaga. Ina, sinabi nila sa akin, nagkagawa daw silang affidavit. Harap yung kanilang mga abogado. At kasabay yung kamera, nakatunayan na siya, babaliktad na. Kung hindi siya susunod. Kung na naman katakot-takot, sinurture siya. At panakit pati utak niya. Kaya hirap na hirap siya. At magmakawa na ito sa akin. Kaya sabi niya, inasabihin mo kay attorney, ngayon din po kaya. Basta at malibong talagang nailabas na kami rito kasi masama ang binabalak ni Saragosa sa akin. Kaya hirap na hirap siya kahapon at pulang-pula ang mga mukha niya. Parang galing siya sa initan na hindi ko maintindihan. Nagmakaawa siya sa akin. At mapait ang anak ko. Bakit ba nila napag-initan ng ganun? Walang ginawang masama ang aking anak. Mabait siya, matulungin. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya Buwebes at hindi. Walang hiya ang anak ko, sila ang mga walang hiya.